Kung alam mo lang na may mga salitang binibigkas mo, araw-araw na ikinagagalak o ikinalulungkot ng banal na espiritu, paano kung ang isang salita mo ay kayang maglapit sa iyo sa Diyos o tuluyang maglayo sa Kanya? Sa unang ilang segundo pa lamang ng video na ito, ay maaari nang mabago ang pananaw mo sa pananampalataya. Ang Biblia ay puno ng mga salitang may kapangyarihang espiritual na madalas nating binabaliwala. Manatili ka, dahil maaring ito na ang mensaheng matagal nang gustong ipaabot ng Diyos sa iyong puso. Maraming relihiyosong Pilipino ang nagsisimba at nagdarasal ngunit nananatiling mabigat ang loob. Hindi dahil kulang ang Diyos kundi dahil mali ang mga salitang patuloy nating hinahayaang lumabas sa ating bibig. Sabi sa Kawikaan, ang dila ay may kapangyarihang magdala ng buhay at kamatayan. Ibig sabihin, ang mga salitang sinasabi mo ay may direktang epekto sa iyong espiritual na kalagayan. Ngayong araw ay sisilipin natin ang mga salitang tunay na minamahal ng banal na espiritu. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat suporta ninyo ay hindi lamang para sa channel na ito, kundi para sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Habang nakikinig ka ngayon, ay inaanyayahan kitang buksan ang iyong puso at isipan. Huwag mo lamang itong pakinggan, kundi hayaang tumagos ito sa iyong kaluluwa. Dahil ang mga salitang maririnig mo ay maaring maging simula ng tunay na pagbabago. Sa Biblia, ang banal na espiritu ay inilalarawan bilang tagapayo, tagapagpala at gabay ng bawat mananampalataya. Siya ay hindi isang malayong espiritu, kundi isang presensyang nananahan sa pusong handang sumunod. May mga salitang kapag binigkas mo ay nagbubukas ng pinto para siya ay kumilos sa iyong buhay. At may mga salitang nagpapakita ng pagpapakumbaba pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ang mga salitang ito ang ating pagtutuunan ng pansin sa video na ito. Kung ikaw ay pagod na sa paulit-ulit na kasalanan at bigat ng buhay, may pag-asa pa. Kung pakiramdam mo ay malayo ang Diyos sa iyo, maaaring isang salita lamang ang kulang. Ang 7 salitang ito ay hindi basta salita lamang, kundi mga salitang may espiritual na bigat. Ito ay mga salitang nagpapalambot sa puso ng tao at nagpapagalak sa banal na espiritu. Manood hanggang dulo at hayaan mong akayin ka ng Diyos palapit sa Kanya. Unang salita, pananampalataya. Ang pananampalataya ang unang pintuang binubuksan ng tao upang tunay na maranasan ang presensya at pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang salitang paulit-ulit na binibigyang diin sa Biblia bilang matibay at hindi matitinag na pundasyon ng buhay Kristiyano. Ipinapakita ng mga banal na kasulatan na ang pananampalataya ang simula ng isang buhay na lubos na nakasandal sa Panginoon. Sinasabi sa Hebreo na kung walang pananampalataya, ay hindi kalulugdan ng Diyos ang tao sa anumang paraan. Dito pa lamang ay malinaw na ang pananampalataya ay hindi opsyon, kundi isang mahalagang pangangailangan ng bawat mananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututo ang puso na magtiwala sa Diyos kahit hindi pa nakikita ang kasagutan sa panalangin. Ito ang lakas na humahawak sa tao kapag siya ay pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Sa gitna ng takot, hirap at kawalan ng kasiguruhan, ang pananampalataya ang nagpapaalala na may Diyos na laging kumikilos. Maraming Pilipino ang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay dahil sa malalim at matibay na pananampalataya. Ang ganitong uri ng pananalig ay tunay na ikinagagalak at kinalulugdan ng banal na espiritu. Kapag binibigkas mo ang salitang pananampalataya, ipinapahayag mo ang iyong lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Inaamin mo sa iyong puso na hindi ka umaasa sa sarili mong kakayahan, kundi sa lakas ng Panginoon. Ang pagkilalang ito ay nagbubukas ng pinto para sa mga himala na lampas sa iyong inaasahan. Ang pananampalataya ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa sandaling ito, nagsisimulang kumilos ang Diyos sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaakala. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita kundi isang pamumuhay na isinasabuhay araw-araw. Ito ay makikita sa paraan ng iyong panalangin, sa iyong mga desisyon at sa iyong pakikitungo sa kapwa. Ang taong may pananampalataya ay nananatiling tapat sa Diyos kahit walang nakakakita.
Sa bawat pagsunod at pagtitiis, mas lalong lumalalim ang relasyon ng tao sa Panginoon. Ang ganitong uri ng buhay ay patuloy na ginagabayan at pinalalakas ng banal na Espiritu. Kung nais mong mas mapalapit sa Diyos, simulan mo ito sa taos-pusong pananampalataya. Isama mo ang pananampalataya sa iyong panalangin at isabuhay mo ito sa iyong mga gawa araw-araw. Huwag kang matakot magtiwala sa Diyos. Kahit hindi malinaw ang hinaharap, ang Diyos ay tapat sa mga taong patuloy na nananampalataya at umaasa sa Kanya. Sa pananampalataya nagsisimula ang isang tunay, makabuluhan at makadiyos na buhay kasama ang Panginoon. Ikalawang salita, pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay isang salitang may malaking halaga sa mata ng Diyos at ng banal na Espiritu. Ito ang ugaling nagpapakita na kinikilala ng tao ang kanyang limitasyon at ang kadakilaan ng Panginoon. Sa Biblia malinaw na sinasabi na ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, ngunit nagbibigay biyaya sa mapagpakumbaba. Ipinapakita nito na ang pusong marunong magpakumbaba ay bukas sa pagkilos ng Diyos. Ang salitang ito ang isa sa mga susi upang mas lalong mapalapit ang tao sa Kanya. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan kundi tanda ng espiritual na kalakasan. Ito ang kakayahang umamin na kailangan mo ang Diyos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa harap ng tagumpay, tinuturuan tayo ng pagpapakumbaba na huwag magmataas. Sa harap ng kabiguan, tinuturuan tayo nito na lumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Ang ganitong puso ay kinalulugdan at ginagabayan ng banal na Espiritu. Kapag pinili mong maging mapagpakumbaba, binibigyan mo ng puwang ang Diyos na kumilos sa iyong buhay. Hindi mo na ipinipilit ang sarili mong kagustuhan, kundi hinahayaan ang kalooban ng Panginoon. Ito ang ugaling ipinakita ni Jesus nang siya ay mabuhay bilang tao sa lupa. Sa kanyang halimbawa makikita na ang tunay na kadakilaan ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Ang ganitong pag-iisip ang lalong naglalapit sa iyo sa puso ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay makikita sa paraan ng iyong pananalita at pakikitungo sa kapwa. Ito ay lumalabas kapag handa kang makinig at umunawa kaysa mangibabaw. Kapag marunong kang magpakumbaba, nagiging daluyan ka ng kapayapaan at pagmamahal. Maraming relasyon ang gumagaling dahil sa pusong marunong magpakumbaba. Ito ang ugaling patuloy na hinuhubog ng banal na Espiritu sa loob ng tao. Kung nais mong maramdaman ang mas malalim na presensya ng Diyos, piliin mo ang pagpapakumbaba. Ipanalangin mo na baguhin ng Diyos ang iyong puso at isipan. Hayaang alisin ng Panginoon ang anumang yabang o pagmamalaki sa iyong buhay. Sa pagpapakumbaba, mas nagiging malinaw ang tinig ng Diyos sa iyong puso. Sa pusong mapagpakumbaba, nananahan ang biyaya at kapayapaang nagmumula sa Diyos. Ikatlong salita, pagsunod. Ang pagsunod ay malinaw at buhay na patunay ng tunay na pananampalataya ng isang taong naniniwala sa Diyos. Hindi sapat ang maniwala lamang sa salita kung ang puso at gawa ay hindi handang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa Biblia paulit-ulit na ipinapakita na ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa sa anumang handog o sakripisyo. Ipinapahayag nito na ang Diyos ay mas tumitingin sa kalagayan ng puso kaysa sa panlabas na relihiyosong gawain. Ang pusong masunurin ay pusong bukas sa patnubay, paggabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pagsunod ay nangangailangan ng malalim na tiwala, kahit mahirap unawain ang mga utos ng Diyos. May mga pagkakataong hindi malinaw ang direksyon ng buhay, ngunit hinihiling pa rin ng Diyos ang iyong buong pagsunod. Sa ganitong mga sandali na susubok, kung ang iyong pananampalataya ay totoo at hindi lamang nakabatay sa damdamin. Ang mga taong pinipiling sumunod ay kadalasang dumaraan muna sa pagsubok bago maranasan ang biyaya. Sa paraang ito, hinuhubog ng Diyos ang isang pusong matibay, tapat at lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ipinakita ni Jesus ang perpekto at walang kapantay na halimbawa ng ganap na pagsunod sa Ama. Kahit sa gitna ng matinding paghihirap at sakit, pinili niyang sundin ang kalooban ng Diyos hanggang wakas. Dahil sa kanyang pagsunod, dumating ang kaligtasan at pag-asa sa buong sangkatauhan. Ipinapakita nito na ang pagsunod ay may bunga hindi lamang sa sarili, kundi maging sa buhay ng ibang tao. Ang halimbawa ni Jesus ang patuloy na nagbibigay liwanag at lakas sa ating pananampalataya. Ang pagsunod ay hindi lamang makikita sa malalaking desisyon, kundi lalo na sa maliliit na gawain sa araw-araw.
Ito ay lumalabas kapag pinipili mong gawin ang tama kahit walang nakakakita at walang pumupuri. Kapag patuloy mong pinipiling sumunod sa Diyos, mas nagiging malinaw ang kanyang tinig sa iyong puso. Unti-unti niyang binabago ang iyong pag-iisip, ugali at pananaw ayon sa kanyang kalooban. Ito ang tahimik ngunit makapangyarihang gawain ng banal na espiritu sa loob ng pusong masunurin. Kung nais mong lalong mapalapit sa Diyos, matutong sumunod ng buong puso at may pagpapakumbaba. Isuko mo ang sariling kagustuhan at piliing unahin ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng bagay. Maaring hindi madali ang landas ng pagsunod, ngunit tiyak ang paggabay at presensya ng Diyos. Sa bawat hakbang ng pagsunod, mas lumalalim ang iyong ugnayan at tiwala sa Kanya. Sa pusong masunurin natatagpuan ang tunay na kapayapaan, lakas at pagpapalang nagmumula sa Diyos. Ika-4 na salita, pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang salitang may kakayahang magbago ng puso, pananaw at direksyon ng buhay ng tao. Ito ang ugaling nagpapakita na kinikilala mo ang patuloy na kabutihan, katapatan at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Sa Biblia malinaw na itinuturo na sa lahat ng pagkakataon, mabuti man o mahirap, ay magpasalamat sa Panginoon. Ipinapakita nito na ang pusong mapagpasalamat ay pusong marunong tumingin sa biyaya ng Diyos kaysa sa sariling kakulangan. Ang ganitong uri ng puso ay labis na kinalulugdan at pinananahanan ng banal na espiritu. Ang pasasalamat ay hindi lamang inilalaan para sa mga panahong masaya, magaan at puno ng tagumpay ang buhay. Ito ay lalong nagiging mahalaga kapag ikaw ay dumaraan sa pagsubok, paghihirap at mga sandaling puno ng luha. Sa gitna ng sakit at kabigatan, ang pasasalamat ay nagpapaalala na ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo. Maraming Pilipino ang nananatiling matatag dahil marunong silang magpasalamat kahit kulang ang kanilang tinatanggap. Ang ganitong pananaw ay nagbubukas ng pinto para sa kapayapaang nagmumula sa Diyos. Kapag pinili mong magpasalamat, binabago nito ang takbo ng iyong pag-iisip sa loobin at damdamin. Sa halip na reklamo at pagdududa ang lumabas sa iyong bibig, ay papuri at pasasalamat ang umaagos mula sa iyong puso. Ang pasasalamat ay isang malinaw na anyo ng pananampalataya na nagtitiwala sa plano at layunin ng Diyos. Dito mas lalong nararamdaman ang presensya ng banal na espiritu sa bawat sandali ng buhay. Ang pusong mapagpasalamat ay nagiging tahanan ng kagalakan, pag-asa at panloob na lakas. Ang pasasalamat ay makikita sa simpleng panalangin at sa mga pang-araw-araw na gawain ng buhay. Ito ay lumalabas kapag kinikilala mo ang maliliit na biyayang madalas hindi napapansin ng marami. Sa bawat pasasalamat, mas nagiging bukas at sensitibo ang puso sa mga gawa ng Diyos. Unti-unti nitong binabago ang iyong ugali, pananalita at pananaw sa buhay. Ito ang patuloy at tahimik na proseso ng espiritual na paglago. Kung nais mong mas lalong mapalapit sa Diyos, ugaliin ang taos pusong pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Banggitin mo ito sa iyong panalangin, kahit sa mga panahong ikaw ay pagod at pinanghihinaan ng loob. Huwag mong hayaang manaig ang reklamo at sama ng loob kaysa sa pasasalamat. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong marunong magpasalamat sa gitna ng anumang sitwasyon. Sa pasasalamat matatagpuan ang kapayapaang nagmumula sa presensya at pag-ibig ng Diyos. Ika-5 salita, pag-ibig. Ang pag-ibig ay pinakamakapangyarihang salita na laging minamahal ng banal na espiritu at itinuro ng Diyos sa bawat tao. Ito ang salitang nag-uugnay sa puso ng tao, sa kalooban at karakter ng Panginoon sa bawat aspeto ng buhay. Sa Biblia malinaw na ipinapahayag na ang pag-ibig ang pinakadakilang utos na dapat sundin sa lahat ng oras. Ipinapakita nito na ang pusong puno ng pag-ibig ay nagiging daluyan ng biyaya, kabutihan at pagpapala ng Diyos. Ang ganitong uri ng puso ay patuloy na ginagabayan at pinapalakas ng presensya ng banal na espiritu sa araw-araw. Ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon o damdamin, kundi isang desisyon na isa sa buhay araw-araw, sa salita at gawa. Ito ay nagpapakita ng malasakit, kabutihan at pag-unawa sa kapwa kahit na hindi ito palaging pinapansin o sinusuklian. Kapag pinili mong magmahal ayon sa kalooban ng Diyos, binubuksan mo ang puso mo sa Kanya at sa iba. Sa bawat kilos ng pag-ibig, mas nararamdaman ang presensya ng banal na espiritu na kumikilos sa iyong buhay.
Ito ay nagtuturo sa iyo ng kababaang loob, pasensya at walang sawang pagtulong sa kapwa. Kapag ang puso ay pinuno ng pag-ibig, nagiging mas madaling makinig sa tinig ng Diyos sa bawat desisyon at hakbang. Ang pag-ibig ay nagbibigay lakas upang patawarin ang mga nagkasala at mahalin ang mga mahirap mahalin. Ito ang uri ng pagmamahal na ipinakita ni Jesus nang ialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang halimbawa niya ay nagpapakita na ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo at hindi naghihintay ng kapalit. Ang pusong puno ng pag-ibig ay nagiging tahanan ng kapayapaan, kagalakan at biyaya ng Diyos. Ang pag-ibig ay makikita sa araw-araw na pamumuhay sa simpleng salita, kilos at pakikitungo sa kapwa. Kapag pinili mong mahalin ng walang hinihinging kapalit, mas nagiging malinaw ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay lumalabas sa paraan ng pagtulong, pakikinig at pag-unawa sa pangangailangan ng iba. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay lumalakas sa pamamagitan ng panalangin at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat pagpapakita ng pag-ibig, mas lalong lumalalim ang ugnayan mo sa Panginoon at sa kapwa. Kung nais mong mas mapalapit sa Diyos, hayaan ang pag-ibig na mamayani sa puso mo sa lahat ng oras. Panalangin mo na gabayan ka ng Diyos upang magmahal ng walang kondisyon at may tunay na malasakit. Huwag mong hayaang mapuno ng galit, sama ng loob o pagkamuhi ang puso mo. Sa halip ay punuin ito ng pag-ibig. Sa pusong puno ng pag-ibig, natatagpuan ang tunay na kagalakan, kapayapaan at pagpapala mula sa Diyos. Ang pag-ibig ay ang susi upang mas lalong maranasan ang presensya at pagmamahal ng banal na Espiritu sa bawat araw ng buhay mo. Ika-6 na salita, pananampalataya sa panalangin. Ang pananampalataya sa panalangin ay isang salitang malakas na minamahal ng banal na Espiritu dahil ito ay nag-uugnay sa tao sa mismong puso ng Diyos. Ito ay higit pa sa simpleng pagbigkas ng mga salita dahil ipinapakita nito ang tiwala, pag-asa at buong pusong pagtatalaga sa Kanya. Sa Biblia malinaw na sinasabi na ang panalangin na may pananampalataya ay may kapangyarihang baguhin ang buhay at sitwasyon ng tao. Kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, pinapakita mo na umaasa ka hindi sa sarili mong kakayahan kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ganitong pusong nananalangin ay kinalulugdan at ginagabayan ng banal na Espiritu sa bawat hakbang ng buhay. Ang pananampalataya sa panalangin ay nangangailangan ng pagtitiis at pagtitiwala. Kahit na hindi agad nakikita ang kasagutan, maraming pagkakataon na ang sagot ng Diyos ay dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Ngunit palaging tama at perpekto, ito ay nagtuturo sa iyo na maging matatag sa paniniwala at huwag mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Sa bawat panalangin na may pananampalataya, ang puso ay nagiging mas malapit sa Diyos at mas bukas sa Kanyang kalooban. Ang ganitong pananampalataya ay patuloy na pinapalakas at pinapalalim ng banal na Espiritu sa loob ng tao. Kapag pinipili mong manalangin ng may pananampalataya, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay at nagkakaroon ng kapayapaan sa puso. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagiging daan upang mas makilala mo ang Diyos at ang Kanyang plano para sa iyo. Ito rin ay nagbubukas ng mga pintuan ng biyaya, pagpapagaling at proteksyon sa iyong araw-araw na pamumuhay. Sa bawat sandali ng panalangin, nakikita at nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa paraang hindi mo inaasahan. Ang pusong nananalangin ng may pananampalataya ay nagiging instrumento ng kabutihan, kapayapaan at kagalakan sa mundong ito. Ang pananampalataya sa panalangin ay nakikita sa patuloy na paglapit sa Diyos. Kahit sa simpleng oras ng panalangin sa bahay, simbahan o kahit saan, ito ay lumalabas kapag nananalangin ka ng may buong pusong pag-asa at pagtitiwala sa Kanyang salita. Kapag patuloy mong pinipiling manalangin ng may pananampalataya, mas nagiging bukas ang iyong puso sa gabay ng banal na Espiritu. Ang bawat panalangin ay unti-unting nagbabago sa iyong pananaw, damdamin at ugnayan sa Diyos. Ito ang proseso ng espiritual na paglago na pinapanday ng Diyos sa puso ng mga tapat na mananampalataya. Kung nais mong maranasan ang tunay na kapangyarihan ng panalangin at mas mapalapit sa Diyos, alagaan ang pananampalataya sa bawat panalangin. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng takot,
pangarap at pangangailangan at manalig na siya ang gagabay sa iyo. Huwag mawalan ng pag-asa kahit matagal bago dumating ang sagot, sapagkat ang sagot ng Diyos ay palaging perpekto sa tamang oras. Ikapitong salita, pag-asa. Ang pag-asa ay isang salita na minamahal ng banal na espiritu dahil ito ay nagbibigay liwanag sa puso ng tao. Sa kabila ng kadiliman at pagsubok, ito ay higit pa sa simpleng pagnanais na may mabuti. Ito ay tiwala at pananampalataya na ang Diyos ay laging kumikilos para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Sa Biblia malinaw na sinasabi na ang pag-asa sa Panginoon ay nagiging matibay na sandigan sa lahat ng hamon ng buhay. Kapag pinili mong umasa sa Diyos, pinapakita mo na hindi ka umaasa sa sariling lakas o kakayahan, kundi sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ang pusong puno ng pag-asa ay kinalulugdan at pinapalakas ng banal na espiritu upang magpatuloy sa paglakad sa landas ng pananampalataya. Ang pag-asa ay nagbibigay lakas sa oras ng pangungulila, kabiguan at mga pagkakataong tila walang pag-asa. Ito ay nagtuturo sa tao na kahit sa gitna ng unos, may gabay at proteksyon ng Diyos sa bawat hakbang. Kapag nanatili kang may pag-asa, natututo kang magtiwala sa plano ng Diyos at sa kanyang timing na laging tama. Sa bawat hamon na hinaharap, ang pag-asa ay nagiging ilaw na nagpapalakas ng loob at nagbibigay tapang na magpatuloy. Ang ganitong pusong puno ng pag-asa ay hinuhubog at pinapatibay ng banal na espiritu sa bawat araw. Kapag ang puso ay may pag-asa, nagiging mas malinaw ang direksyon ng buhay at mas maayos ang pakikitungo sa kapwa. Ito ay lumalabas sa positibong pananaw at pagtitiwala na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay may magandang kinabukasan na inihanda ang Diyos. Ang pag-asa ay hindi lamang para sa sarili, kundi nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa iba sa paligid mo. Kapag nanatili kang may pag-asa, nagiging mas matatag ka sa pananalangin, sa pagsunod at sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ito ang tiyak na pundasyon para sa matibay na relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ang pag-asa ay makikita sa pang-araw-araw na buhay, sa paraan ng pagtitiis, pasensya, at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay lumalabas kapag naniniwala ka na ang bawat sitwasyon, mabuti man o masama, ay may layunin sa plano ng Diyos. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang pag-asa ay nagsisilbing gabay at lakas upang huwag sumuko sa gitna ng hirap. Ang pusong may pag-asa ay nagiging daluyan ng kapayapaan, kagalakan at kalakasan mula sa presensya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-asa, mas nararamdaman ng tao ang tunay na pagmamahal at pagkalinga ng banal na espiritu sa bawat sandali ng buhay. Kung nais mong maging mas malapit sa Diyos at maranasan ang kanyang kapangyarihan sa buhay, yakapin ang pag-asa bilang pundasyon ng iyong pananampalataya. Panalangin mo na patatagin ng Diyos ang iyong loob at punuin ng tiwala sa Kanya ang bawat pangarap at pangangailangan mo. Huwag mawalan ng pag-asa kahit sa harap ng matitinding pagsubok at unos, sapagkat ang Diyos ay laging tapat at makapangyarihan. Sa pusong puno ng pag-asa, natatagpuan ang kapayapaan, lakas at biyayang hindi kayang ibigay ng mundong ibabaw. Ang 7 salita na ating tinalakay ay hindi basta-basta mga salita lamang kundi mga susi upang mas lalong mapalapit ka sa puso ng Diyos. Sa bawat isa sa kanila ay may dalang kapayapaan, lakas at gabay na kayang baguhin ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaakala. Kapag isinasabuhay mo ang mga ito, ang iyong puso ay nagiging daluyan ng biyaya, pagmamahal at liwanag na nagbibigay inspirasyon sa iba. Tandaan na ang Diyos ay laging nandyan upang gabayan, palakasin at ipakita ang kanyang plano para sa iyo sa bawat hakbang ng buhay. Ngunit ang kaalaman lamang ay hindi sapat kung hindi ito isa sa buhay sa araw-araw na pamumuhay. Ang mga salita ng pananampalataya, pagpapakumbaba, pagsunod, pasasalamat, pag-ibig, pananampalataya sa panalangin at pag-asa ay dapat maging gabay sa bawat desisyon, pananalangin at pakikitungo sa kapwa. Sa ganitong paraan ay nagiging malinaw ang presensya ng banal na espiritu sa iyong buhay at mas nararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Ang bawat hakbang na ginagawa mo sa pagsasabuhay ng mga ito ay nagdadala ng liwanag at pagbabago sa iyong puso at sa mundo sa paligid mo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa sariling kapakinabangan, kundi para maging daluyan ng inspirasyon, pag-asa
at biyaya sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na mas mapalapit sa Diyos at mas maramdaman ang Kanyang presensya sa bawat aspeto ng inyong buhay. Manatiling bukas sa Kanyang salita at hayaan ang banal na Espiritu na gabayan ka sa lahat ng iyong desisyon at hakbang. Kapag isinabuhay mo ang mga natutunang ito, makikita mo na ang bawat salita ay may kakayahang magdala ng pagbabago, kapayapaan at kaligayahan sa puso mo at sa iyong paligid. Laging tandaan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos at sa pagsunod at pagsasabuhay ng Kanyang salita sa ating pang-araw-araw na buhay.